Mga awit, 48, 1-3. Dakila si Yahweh, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niya ay banal. Ang bundok ng Zion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sang sinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa inyo po ang lahat ng papuri, sa inyo po ang lahat ng pasasalamat. Ama, sa gabing ito ay inilalapit namin sa inyo ang aming pong pananambahan. Dalangin namin ang banal na Espiritu, ang siyang manguna sa bawat isa amin, lalo na po sa aming pong tagapagsalita. Ama, idinadalangin din po namin ang aming pong Wi-Fi connection. Gayon din ang mga technical, nawa ay maging maayos upang ang mga nasa ibang lugar ay makapanambahan ng may kaluguran. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinagpapasalamat din po namin sa inyo ang inyong kabutihan sa bawat sa amin, lalo na po sa aming pong Pastor Erlantan. Salamat sa inyo sa kanyang kalakasan, patuloy na kagalingan sa kanyang katawan, O Ama. Maraming salamat, Ama. Ang lahat ng ito po ay aming idinadalangin na may papurit pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay makakaupo at sabay-sabay po nating awitin ang sa kanyang pangako'y naninindigan.
Ngayon po ay inaanyayahan po ang ating pong kapatid na Bebet Pagkalinawan para po sa pasasalamat at sa testimony. Magandang gabi po sa atin lahat. Ako po ay magbibigay ng papurit pasasalamat sa Panginoon sa araw-araw na ibinibigay niyong buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin. Ako po ay nagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon dahil po nung nakaraang linggo, yung pong aking apo ay nagkaroon ng sakit. Ngayon po nagkaroon ng UTI. Tapos sa awa at tulong po ng Panginoon, sa prayer ministry, sa midweek, na isasama sa panalangin, bumuti naman ang kanyang pakiramdam. At siya muling nakapasok agad. Pero ngayon, umuwi na naman, nakakapasok na, umuwi na naman dahil sumakit na naman yung tiyan. Kaya sabi ko, ba't nagkaganon? Kaya sabi ko sa kanya, baka kakukulang lang siya sa pahinga kasi laging overtime sa trabaho. Tapos yung aking ipagpapasalamat, yung aking mga anak na patuloy kong nakakausap, okay naman sila ngayon at kahit papano nakakaraos sila sa kanilang mga pinapasukan trabaho, patuloy silang ginagabayan ng Panginoon. Yan po. Sa awa at tulong ng Panginoon, ang lahat po ay papuri at pasasalamat. Salamat po. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, tayo po ay tumayo at umawit po tayo para sa ating Panginoon. Pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Ikaw, Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit sa sayaw, luwalhati, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Ngayon, kailanman, Panginoon. Ngayon, kailanman, Panginoon. Patuloy po tayo sa ating pag-awit. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon
sa anong kalalagayan man po na tayo nasa panahong ito, alam po natin na ang Panginoon ay lagi nandyan. Siguro, share ko lang din po, this January, sinubok po kami ng Panginoon. And siguro blessing pa rin po. Ayun, si Tito nasa hospital. And yun, yung pinsan ko rin po is kinuha na ng Lord. Kasama na ng Lord. So, it's been struggle January. Siguro share ko lang din ng isang beses po. Habang gumagawa, may gagawin ako sa Canva sa school. Sa blank templates, may nakita ko, may biglang nag-pop up. Sabi doon, kaya mo yan, ikaw pa ba? At nakalagay anonymous. Sabi ko, it is a message ba ng Lord na kahit dumaan ako sa ganong pagsubok, alam kong meron akong Lord. Alam kong meron akong isang Diyos na andyan sa akin sa lahat. So, yung song na to is reminder lang na may the Lord be our banal na tahanan sa lahat ng oras at pagkakataon. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalinikan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaligtan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tayo po ay makakaupo na at ngayon po ay handa po natin ang ating mga puso at isipan para po sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong predikador, Jojo Pilio. Amen. Sandali po tayo manalangin. Dakilang Diyos na Amang makapangyarihan sa lahat, Ama, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa lahat ng iyong biyaya, patnubay sa bawat isa sa amin. Patuloy kaming maglaan ng panahon sa mga salita mo, sa pakikinig ng iyong mensahe, at tunay na tumimo sa aming puso at isip ay iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa pong magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Alam ko, busy kayo ngayong araw na ito. Marami kayong trabaho, pero you spend time in this church worship para ngayong Huwebes. And alam ko rin na napaka-bless po natin. Amen po ba? Kasi sa araw-araw ng ating mga buhay, patuloy tayong pinagpapala. Patuloy pinapatnubayan ng ating Panginoon. Pinapanatili tayong maging malakas na miski na ano man ang nangyayari ay naglilingkod tayo sa Kanya, sumasama ba tayo kahit na yung anong kalagayan natin sa ating mga buhay. And yun po, Happy New Year pa rin. No, simula pa rin naman ng taon nito, no? Actually, sa Chinese, parang ngayon pa lang February, di ba? Yung pala sila mag-celebrate, no? Actually, tuwing simula po ng taon, yun po yung ating nakakagisnan. Yung magsimula tayo na ano yung gusto natin gawin, ano yung gusto natin baguhin sa ating mga buhay. Na minsan, sabihin natin, ano yung mga hindi ko nagawa last year, ngayon gagawin ko na. Tulad ng the famous one, na pagpapayat. Magpapapayat tayo, di ba? O kaya, sisimulan ko lang puntahan yung mga lugar na hindi ko pala pupuntahan. I-achieve ko na ngayon. No? And, mawa sa trabaho, may ina-achieve kang posisyon. Ito matagal mo nang minimiti. O bagong gawain na yung sisimulang gawin na magmamarathon ka na. Natin, kukumpletuhin mo yung may cycle. Katulad ng anak ko, may cycle. Parang 3 cycle yon na kukumpletuhin mo yon para ma-achieve mo siya. Ito rin yung panahon na pinangako natin sa ating mga sarili na hindi ko na gagawin yung mga bagay. Sisimulan kong sundin ang ating Panginoon. At sana po sa taong ito, ito rin sana yung taon ng pagtupad muli ng mga pangako natin sa ating Panginoon. No? Na this time sana maging totoo tayo. Na pag sinabi natin, Lord, ito yung gagawin ko talaga. And may this 2026 become a season of new beginning sa bawat isa sa atin. No? Kasi, tandaan natin, kahit kailan hindi nagmi-miss o hindi pumapalya ang ating Panginoon sa lahat po ng mga pangako niya sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na sa panahon na tayo ay nagdurusa, sa panahon na pagsubok, panahon na kawalan ng pag-asa sa buhay. Yung feeling natin na walang-wala ka na, upos ka na, tsaka darating yung saklolo ng ating Panginoon. Ang
ating pong pamagat ngayon, it's all about promises. It's all about God's promises. So, ang title ko is God's Promises in Times of Uncertainty. So, ano yung mga pangako ng ating Panginoon? Pag dumarating tayo sa time na hindi natin tiyak kung ano mangyayari. Like, meron tayong nararamdamang kaba, meron tayong nararamdaman na lungkot, no? Ito yung mga bagay na hindi tiyak sa ating mga buhay. Ano yung dapat natin gawin kapag nakararanas tayo ng kalagayang ito? Ang propeta Isaias ay isa po sa mga propeta ng Old Testament. Siya po yung nagsilbing tagapayo ng lahat ng mga hari sa Southern Kingdom. Kasi ito yung panahon na ang Israel nahati sa dalawa, Southern tsaka Northern Kingdom. Siya po yung propeta sa Southern Kingdom. Ang kanyang pinagsilbihan ng mga hari, si Haring Ahaz, si Haring Jotam, si Haring Hezekias. No? At si Propeta Isaiah, laging siyang sumusunod kung ano yung payo at sinasabi sa kanya ng ating Panginoon. Ang ating pong verse ngayon ay isa lang. Titignan natin sa Isaiah 41. Ngunit ito'y hahatiin ko sa 4 lamang na magko-concentrate tayo sa 4 na ito na ano yung dapat maging attitude natin, ano yung dapat nating pabahong mensahe ngayong 2026. Okay. Ito po yung makikita natin sa Isaiah 41:10. Ano po yung sinasabi rito? Isaiah 41:10. Ang sabi, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with a righteous hand, with my righteous hand." Pagpalain ng Panginoon, pagabasa ng kanyang salita. Dito pa lang po sa unang verse, tunay na ang paalala sa atin ay huwag matakot. No? Fear not. Ngayong taong to, ito yung panahon na huwag tayong matakot. No? Sabi mo, fear not. Fear not. No? Ang pagkatakot po ay isang natural na reaksyon ng isang tao kapag siya ay nakakaranas ng pangungulila at balisa and everything, no? Ngunit, alam niyo po ba, yung salitang fear not ay napakaraming sinabi sa Old Testament. Kung titingnan ninyo, ito'y binanggit ng 44 times sa Old Testament. 44 times. Fear not, fear not, fear not, fear not. Sa New Testament, binanggit ito ng 13 times. Fear not, fear not. Kasi, sabi naman doon, laging may kabangga na pag sinabi ng Diyos, huwag kang matakot. Pero siyang kasunod na sinasabi, which is, I am with you. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sa iyo. Panghawakan po natin yan ngayong
2026. Kasi sabi ko nga, natural naman po na matakot tayo. Pero, ang bilin sa ating mga mananampalataya is don't focus on the fear. Huwag tayong mag-focus dun sa takot. We must choose to do well. We choose what we dwell on. Piliin natin kung ano yung mga bagay na makakatulong sa atin. No? Yung pagkatakot, alam ko, hindi makakatulong yon, no? Kasi sabi rito, to focus on the source of fear is to engender. Engender meaning it could create cause, sanhi, para matakot ka. No? But, ang bilin sa atin, to focus on the one who takes away fear so that you can find solace. Ulitin ko, to focus on the source of fear is to engender more fear. To focus on the one who takes fear away is to find solace. At kanina po natin mararamdaman na hindi tayo matatakot? Only through Jesus Christ mararanasan natin mga bagay nito. Jesus Christ can take away our fear. So sa inyo, bawat isa sa inyo, alam ko, pati ako, may mga takot sa buhay. Ngunit, paalala sa atin, do not fear. For I am with you. Sabi po sa Philippians 4:8, sabi doon, we choose to fix our thought on what is true, what is honorable, what is right, pure, lovely, and admirable. We think about these things that are excellent and worthy of praise. So instead of fear, tignan natin yung kaibig-ibig, masaya, ang mga bagay na makakadudulot sa atin ng peace at comfort sa ating mga buhay. Ang isang example ko po rito ay, sino po nakakilala kay Jairus? Jairus? Kilala niyo ba mga bata? Kilala niyo ba si Jairus? Si Jairus po ay isa sa mga karakter sa New Testament. Si Jairus po ay meron siyang anak na may sakit. No? And sa kanya, dahil yung anak niya ay may sakit at mag-aagaw buhay, malaki yung pananampalataya niya sa ating Panginoong Hesus, sapagkat puntahan lang niya, kausapin niya si Jesus at isama sa kanyang bahay, alam niya na gagaling ang kanyang anak. Basahin niyo yung sa Lucas 8. Lucas 8. Yung mga yon, no? Simula yon ang storya ni Jairus. Kasi, ito yung portion na may sakit yung anak niya at malapit ng mamatay. Pero, nakaramdam rin siya ng takot. At mapalad siya kasi dahil na rin sa panalangin niya, nagkaroon siya ng time na makita si Jesus at maimbitahan sa bahay niya. Tuwang-tuwa siya. He has so much faith na pagagalingin siya ng ating Panginoon. Ngunit alam niyo po ba, pagdating niya doon sa bahay, sabi sa kanya nung mga tao doon, patay na yung kanyang anak. No? And, ngunit kahit alam nyo, ganun mga magulang, mga kapatid, ganun na lang yung kanyang
pananampalataya sa ating Panginoon. Na tinitingnan niya ang ating Panginoon. Bagamat umiiyak siya, nandun ang faith niya kay God. Ngunit, ito rin yung mga panahon na hindi pa nare-reveal ng ating Panginoon yung kanyang mga miracle. Ito pa lang yung simula. Ngunit, dahil sa pananampalataya na nakita niya kay Jairus, sabi niya sa Luke 8:50, sabi niya, immediately, Jesus told Jairus, do not fear. Huwag kang matakot. Only believe. At ito po yung sabi niya, she will be well. At ang istorya, pumunta siya doon, nag-aawitan na ng mga salmo, yung mga tao. Pinaalis ni Jesus, lumuhod siya, nanalangin sa Diyos, hinawakan niya yung kamay ng babae, ng bata, at dumilat ang mata ng bata. At siya ay nabuhay. Ganito po ang dapat na maging attitude natin ngayon, na we must not focus on our fear. We must overcome fear with our faithfulness in our Lord Jesus Christ. Sapagkat sabi po sa anong sabi sa 2 Timothy 1:7? Ano po yung binigay sa atin? For God has not given us a spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos spirito ng fear kasi ito'y bigay ng kalaban. Ngunit ang binibigay sa atin ng Diyos is power. Binibigay sa atin ng Diyos yung pagmamahal niya. Binibigay niya sa atin yung sound mind, yung maayos na pag-iisip. So, anong sabi? Fear not, for I am with you. Pangalawa, sabi niya, be not dismayed, for I am your God. Sa Tagalog, huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ay iyong Diyos. Ako ang Diyos mo. Diyos mo sa panahon na may nararamdaman kang sakit, Diyos mo may nararamdaman kang pag-aalala, Diyos mo kapag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan. No? Ang isang example po rito na may bibigay ko is si Elijah. Si Elijah naman po, siya yung propeta ng Southern Kingdom na sina Jezebel, tsaka yung king doon, no? Dito pumapasok naman yung ito po yung pinag-aralan natin last week, yung Elijah's post-victory. Di ba, after niya na magtagumpay siya to prove everyone that there is one God, na yung mga propeta ng Baal, tsaka nung lahat ng mga yon ay walang bisa sa ating Diyos na nagpadala ng fire. Dito, nakaramdam si Elijah ng so much victory. So much victory. Pero, sa panahon ng victory na ito, marami siyang in-expect. Maraming nangyari sa kanya na na-depress siya. Na nagkaroon siya ng mga expectation na hindi niya inaasahan. Ngunit alam niyo po ba, sa panahon ng panlulupaypay ni Elijah, patuloy siyang hindi iniwan ng ating Panginoon.
Kung mapapansin niyo yung storya, si Elijah, pinapakain siya ng anghel, binibigyan ng tubig, lagi siyang hinahawakan, 2 beses, maraming mga beses, at sinisiguro ng ating Panginoon na malakas siya at binibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Dito, pinararamdam ng ating Panginoon that He is an Almighty God. Siya ang Diyos na totoo sa bawat isa sa atin. Pinararamdam niya that He is an all-knowing God. Alam niya lahat ng pinagdadaanan mo. Alam niya lahat ng pagdurusa nararamdaman mo. Alam niya kung ikaw ay nag-iisa sa mga panahon ito at kailangan mo ang Panginoon. Siya ay powerful God. Kahit saan siya nandun, nandyan siya. Maraming tao man sa mundo, laging nasan siya. At lagi kang nakikita ng ating Panginoon. Because God conquers everything. So yung takot, yung paglulupaypay, ay huwag na ho nating alalahanin. Kundi patuloy tayong kilalanin ng pag-Diyos, ng ating Diyos, at hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. So, sabi doon, huwag tayong maglupaypay because ako ang iyong Diyos. Pangatlo, ang sabi niya, huwag ka nang matakot, huwag ka nang maglupaypay, sasamahan kita kahit saan ka naroon, at ako yung Diyos. Sabi niya, yung pangatlo, I will strengthen you. I will help you. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Minsan po, sa ating mga buhay, ay hindi tayo nakakaramdam ng strength. Hindi tayo nakakaramdam ng parang iniwan tayo ng ating Panginoon. Kung alam niyo po ba, ang bawat mananampalataya, ang bawat nakakakilala sa ating Panginoon ay dumarating sa ganitong proseso na kung saan sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya. Sinusubok ng Diyos na hanggang kailan ka maglilingkod sa akin. Sinusubok ng Diyos hanggang kailan mo bibigay ang buhay para sa akin. Isa po si Samson, kung titignan natin, na binigyan ng so much strength ng ating Panginoon. Dahil sa so much strength na ito, lahat ng mga tao doon sa mga Palestinian ay natatalo niya. Dahil sa lakas na binibigay sa kanya ng buhok na nanggagaling sa kanyang buhok na binigay sa kanya. Ang purpose ng Panginoon kay Samson is to be as a deliverer sa Israel by beginning to rescue the Israelites from the Philistine. Pero dumating yung buhay ni Samson na natukso siya. Dumating yung buhay na nanghina siya. At nawala ang lakas niya. Dumating ang panahon, nakita nyo dyan, tinali siya, binulag siya, at minambak siya ng ibang mga tao. Sige nga, tanggalin mo yan, at sige nga, at ibuwal mo ang pilar na ito. Ngunit alam niyo po ba, sa panahon na yon, patuloy na nanalangin si Samson. Siya ay nagsisi. Siya ay taimtim na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at panalangin na ibalik ang kanyang lakas. Ito'y mababasa natin sa Judges 13-16. Sabi rin sa Psalm 68:35, God gives strength to His people. Bawat isa sa atin ay binibigyan ng lakas ng ating Panginoon. Ang sabi rin po sa Isaiah 40:29, He gives strength to the weary and increase power the power of the weak. So, kung ang hinihingi natin ay lakas,
Kung hinihingi natin ay mawala yung pag-aalala sa ating mga buhay, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa panalangin. Mag-aaral tayo ng banal na kasulatan. Let's have a meditation sa pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. At kahuli-hulihan, after ng lahat ng ito, sabi niya, I will uphold you with my righteous hand. Hahawakan kita sa lahat ng dumarating mong kapighatian at problema. Bakit ko po nasabi ito? Nung nabuhay na muli ang ating Panginoon, at siya ay nakipagkita sa mga alagad, Jesus was ascended to heaven at seated at the right hand of God. Siya lang ang may karapatan na upo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang Messiah, ang ating Panginoon, that nagkaroon ng equal power and position and authority with God. Siya yung nakaupo doon. So tayo po, bilang mga mananampalataya, bilang nagsisimulang nakakilala sa ating Panginoon, patuloy po tayong pahawak sa kamay ng ating Panginoon. Kasi minsan, may mga suliranin po sa ating mga buhay na halos sumusuko ka na. May mga problema sa ating mga buhay na halos give up ka na. Maaaring ito'y sa anak mo, maaaring ito'y sa kaibigan, maaaring ito'y sa ibang mga bagay. Ngunit, kung hindi ka sasandig sa kamay, ikaw ang aming Diyos, hawakan mo kami ng iyong kamay, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kapurihan sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe mula sa ating Predicador Jojo. At ngayon po ay makakarinig tayo ng isang tanging awit mula sa ating kapatid na si Kia Madmedu. Kasabay po ng ating paghahandog. Subok ay nasa aming harapan, lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di sa gitna man ng lumbay at alinlangan. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, Jesus, ika'y nasa aming harapan. Ikaw ay dama sa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan.
sa gitna man ng buhay at alinlangan. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit pa sa kayang bigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit pa sa kayang bigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kalwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kalwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit pa sa kayang bigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. Tayo po ay tumayo. Para po sa ating pananalangin, ang mga nasa tahanan ay sumabay sa pananalangin. Ang mga ipapanalangin po ay makikita sa ating live stream. Yan po. At ngayon naman po, para po sa Prayer Group 1, panalangin para sa may mga karamdaman. Kasama din po yung patuloy na pananalangin para po sa kagalingan ng ating po mga kapatid. Ito po ay para po sa mga kabataan. Mula po dito kay JR hanggang dito po kay Kia. Yun po yung Group 1. Sorry, hindi pala. Sorry pala ako. Yung Group 1 po pala para po sa kababaihan. Kayo po yung magdadasal para po sa panalangin sa may mga karamdaman at gayon din po yung sa patuloy na kagalingan po sa mga may mga karamdaman. At yung prayer group to po, panalangin para sa mga gawain at paggawain ng Tipas Unity Church, yun po yung sa kabataan, mula po kay JR hanggang kay Kia. And then yung group 3, panalangin para sa mga miyembro ng ating iglesia, yung kay Bryce po, simula kay Bryce, kasama po yung ating mga tech. Kasama kayo group 3. At ngayon naman po, para po sa prayer 4, group 4, panalangin para sa mga namumuno ng ating iglesia, bansa at sa buong mundo. Yan po ay para po sa mga pastor, TNPs, and sa kalalakihan po.
Okay po, tayo po ay magsama-sama na po para po sa ating pananalangin.
Tayo pong lahat ay tumayo. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa pagpipili ng aming mananambahan, tunay na pinupuri ka namin. Pinapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng biyaya at patnubay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa ang mga salita mo ang sa patuloy na maging baon namin sa araw na ito hanggang makarating kami sa iyong pagtitipon sa linggo, Panginoon. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, at ngayon at magpakailanman siya nawa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Natatapos na po ang ating pananambahan. Nianyahan po sa harapan ang bawat isa para po sa ating picture taking.